patuloy kaming mabuhay sa iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi kami magsasawa ng aming buong pamilya ay maligtas sa iyong biyaya. More illumination of your revelation sa aming mga buhay. Mabuhay kami lagi sa tagumpay ng iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo. Dinideklara kong katawan na may mga simptomas ng sakit ay magaling na. Mga trabahong ipopromote na. Mga businesses, ideas na ibinigay mo, naranasan na at mararanasan pa. At patuloy na pagpupunyagi, nagdi-decide na lalong makilala ka sa taong 2025. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo na mahalaga yung mga first. Sana panalangin ko sa mga pamilya niyo, lagi niyong magkaroon kayo ng mga debosyon ng mga first. First Sunday, Christmas Day, New Year's Day. So sana may mga ganun, no? Kung may mga panata tayo, ipanata natin yan, no? First Sunday, buong pamilya. Christmas, alam, buong pamilya, di ba? Sarap, no? Ewan ko sa inyo, hindi ko alam kung naliligayahan kayo. Sige po. Basa, 1, 2, 3. Ang mabuting balita patungkol kay Kristo o ang biyaya ng Panginoong Hesukristo o ang mga tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo o ang kanyang kapanganakan, sakripisyo, kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na magbuli. Yan po yung ibig sabihin ng Gospel of Christ or Gospel of Grace. Amen po ba? Ayoko kasing madimin. Tingin po kayo sa akin. Makinig po kayo. Bear with me. Kailangan niyong maintindihan ito. Dapat bawat individual, bawat pamilya. Pumunta ko kayo sa simbahan, hindi para ma-motivate, kundi para maging mga estudyante. Matuto kayo kung sino si Kristo, ano ang tinapos ni Kristo, anong meron kayo kay Kristo, ano ang magagawa ni Kristo sa pamamagitan nyo, at sino si Kristo para sa inyo. Amen po ba? Kasi ang isang pagiging Kristiyano ay hindi dahil miyembro ka lang ng isang samahan o nagsimba ka lang, ganun na, tapos na. Hindi po. Hindi po ganun ang pagliligtas, hindi ganun ang kaligtasan ng buhay. Amen. Dapat alam nyo sino kayo, anong pinanampalataya nyo, sino si Jesus, anong meron kayo kay Jesus. Hindi po nabubuhay lang kayo na parang, born again ka ba? Oh, born again ako. Pero hindi mo alam bakit ka na born again. Amen. So the gospel of Christ is the sound doctrine. Pag sinabi yung sound doctrine, tamang turo. Tamang turo. Maayos na turo. Pinagpalang turo o teaching o aral. Yung doctrine galing po sa word na didache, didaskalya, ibig sabihin aral, turo sa Tagalog. So wala na hong ibang maayos na turo, tamang aral, kung hindi yung Gospel of Christ o Gospel of Grace. Kaya po hindi aksidente talaga pangalan ng church natin, Gospel of Christ. Sabi ni Paul, hindi ko ikinahihiya ang Gospel of Christ sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Una sa Hudyo, pangalawa sa mga Hintil. Amen. Ikapagbabayad ng kasalanan, ikapagpapatawad ng kasalanan. Amen. So harap tayo sa 2025 kay Kristo Jesus. Sabi dito sa Acts chapter 2 verse 42, kasi napakadaming aral, napakadaming turo sa relihiyon patungkol sa Diyos. Napakarami. Tingin,
para ma-distinguish nyo kung ano yung turo. Nag-iisang turo lang dapat. It's about the gospel of Christ, the gospel of grace, His birth, sacrifice, death, burial, and resurrection. Yun lang dapat. Para malaman nyo, pag hindi yun, ibig sabihin, maling turo na yun. Naintindihan nyo po ba? Sabi dito sa Acts chapter 2 verse 42, matapos mabuhay na magmuli si Jesus, nagsama-sama ang mga mananampalataya. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Hindi po apostle ngayon, ng mga apostol ngayon, ng mga simbahan, kundi apostle. Sino po yung mga apostles na yan? Sila John, sila Matthew, sila Mark, si Paul, yung 11 plus 1, 12, including Paul. Sila yung sinasabing apostles, hindi yung apostles ng mga simbahan ngayon. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayer. Ito po yung ginagawa ng mga Kristiyano noon. Nung nabuhay na magmuli, ang Panginoong Hesus umakyat na sa langit. Sabi diyan, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Tingin po kayo, ang ibig sabihin ng doctrine, didache. Mga turo sa kasulatan na kinuha nila kay Jesus. Ulit, nagpapatuloy sila sa mga katuruan ng kasulatan na kinuha nila mula kay Jesus. Yun po ang ibig sabihin ng doctrine. Doktrina. Anong doktrina ninyo? Daming doktrina. Isa lang po yung doktrina. Kaya po singular, doctrine. Mga turo ng mga apostol na nakuha nila sa kasulatan na turo patungkol kay Jesus. Amen. Sabi ng John 5:39, sinasaliksik niyo yung kasulatan. Kasi akala ninyo magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan doon. Pero hindi naman kayo lumalapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Yung kasulatan na sinasaliksik nyo, pinatotoo ako, sabi ni Jesus. Pero hindi kayo lumalapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Amen. Nandiyan po ba kayo? Yung Bible ay Jesus Bible. Ulitin ko, yung Biblia ay Jesus Biblia. Yung Biblia is love story, hindi love story mo. Hindi love story ko, hindi love story ng sinong tao. Love story ng Diyos kay Jesus. Si Jesus yung love story ng Bible. Si Jesus ang puso ng Bible. Amen. Ang Bible is much more about Jesus. Pag hindi mo nakita si Jesus sa Bible na hawak mo, hindi mo kilala si Jesus. Pag hindi mo nakita si Jesus sa Bible na meron ka sa cellphone mo o sa bahay nyo, hindi mo kilala yung Diyos. Pag nakilala mo si Jesus, pakikilala mo yung Diyos. Pag nakilala mo yung Diyos, pakikilala mo yung Diyos kay Jesus. Naintindihan niyo po ba? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 20, having built on the foundation of the prophets and apostles. Tingin, kayo ay, ano yung build? Kayo ay tinayo. Past tense, built, tinayo sa pundasyon ng mga apostol. Sinong apostol? Yung apostle of the Lamb, the 12 apostles of the Lamb. Okay?
Matthew, Mark, John, hindi ho si Luke. Kasi si Luke ay writer, assistant ni Paul. Sila Matthias, yung original. And prophets. Sinong prophets? Sila Abraham, Isaiah, Jeremiah, Zephaniah, Habakkuk, Haggai. Sino pa? Malakay. Tingin. Kayo ay tinayo, hindi itatayo. Kayo ay itinayo, hindi build, kundi build. Past tense. Itinayo kayo sa pundasyon. Ano yung pundasyon ng mga propeta at ng mga apostol? Si Jesus Christ. Yung pundasyon nila, si Jesus Christ, yun din yung nililay hold nila. Yun din yung pinupundasyon nila. Nandiyan po ba kayo? Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Ang ibig sabihin ng foundation, galing po sa Greek word na temeleios. It's already been laid, na ilagay na, at nilalagay pa ng mga prophets. Amen. Ibig sabihin ng chief cornerstone are akrogonaiezos. Kasi madami akong Greek, hindi ko na nilagay ito. Ibig sabihin, He is the highest and extreme corner angle, si Jesus Christ. Amen po ba? Wala nang ibang pundasyon. Sabi mo sa katabi mo, wala nang pundasyon ng pananampalataya mo. Dapat nakabase sa kung ano yung pundasyon ng mga apostol at kung ano yung pundasyon ng mga propeta. Sino yung pundasyon ng mga apostol? Sino yung mga pundasyon ng mga propeta? Si Jesus Christ mismo. Amen. Lahat tayo itinayo dyan. Hindi itatayo, kundi tinayo tayo dyan. Amen. About Jesus, kaya pinaliwanag ni Jesus sa Luke 24:25 to 27. Then He said to them, kinausap niya yung kanyang 12 apostol o disipulo, O foolish ones, it's so hard to believe in all that the prophets, lumang tipan, sa Genesis to Malakay. Ang ating pananampalataya ay nakasandig, na nakatayo sa pundasyon ng all of the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory? And beginning at Moses and all the prophets, Jesus expounded to them in all the scripture the things, basa, concerning Jesus Himself. Saan nila nakuha yung pagpapaliwanag na yung pundasyon ng prophets at ng mga apostol? Kay Jesus mismo. Nandyan po ba kayo? Di ko kayo marinig. Amen. I see Jesus. His birth, sacrifice, death, burial, and resurrection. We call that the gospel of Christ, the gospel of grace, the word of God, the word of His grace, the glorious gospel. Amen. Sabi ni Paul, ipangaral mo yung salita ng Diyos. Ano yung ipangaral mong salita ng Diyos? Yung gospel, si Jesus. Pagsikapan mong gawin, yan yung topic natin last Sunday, di ba? In-apply ba natin?
Ano kaya kung baguhin natin ang approach natin sa 2025? Tuwing ipipreach natin, i-apply natin. Sabi ni Salim, Pastor, nagpapagawa pa kami, hindi pa namin masikaso yan. O, tingin. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Yung isang gospel, dapat araw-araw yung isang gospel dala-dala mo. Dala-dala mo yan sa puso mo at sa isip mo. Pag may opportunity ka, napapanahon o hindi napapanahon, i-share mo yan, i-preach mo yan. Amen. Tingin po kayo. Sapagkat darating yung panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Maraming tao darating, hindi na sila makikinig sa tamang turo. Yung sound doctrine. Sabihin nyo, sound doctrine. Ang ibig sabihin ng sound, galing po sa Greek word na hugiainyo. Pure. Pure and uncorrupted. Dadating ang panahon, kaya sabi ni Paul, preach the words in season or out of season, sapagkat dadating ang panahon. Maging pati mga Christian kuno, hindi na makikinig. Sa Tagalog, tingnan niyo po sa Tagalog, sa wastong katuruan. Sa halip, susunodin na nila ang kanilang mga hilig. Ano ang kanilang mga hilig? Maghahanap sila ng mga pagturo, tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Mga kapatid, pag nalampalataya kayo, yayang kayo. Naku, yun ay gustong marinig ng mga, lalo na ng mga Christian. Nakakalungkot. Christian, hindi ka mukhang pera. Dapat mukhang Jesus ka. Makinig po kayo mabuti. Ulitin ko, Christian! Hindi ka mukhang pera! For the time will come when they will not endure sound. Ang ibig sabihin ng sound? Pure and uncorrupted. Dating ang panahon. Gusto na marinig ng mga tao. Paano magkapera? Paano yumaman? Maghahanap na sila ng pastor, ng tagapagturo. Nandiyan po ba kayo? So what is the meaning of sound, pure, and uncorrupted? The gospel of Christ, the gospel of grace is the pure and uncorrupted message. Tingnan pa natin sa ibang meaning. Jesus said and answered and said to them, those who are well have no need of physician, but those who are sick. Si Luke, sabi ni Luke, healthy, yung ibig sabihin ng hugiaino. So yung gospel is pure, uncorrupted, and healthy doctrine. Healthy teaching. Sabihin nyo, healthy, pure, uncorrupted. Tingnan pa natin sa ibang meaning. E-exegete natin, exegesis. And those who were sent returning to the house found the servant well, hugiaino, who had been sick.
So what is the meaning of sound doctrine? Pure, uncorrupted, well, healthy. Another word. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, Ugyaino, your father has killed the fatted calf. Ibig sabihin nung safe and sound, walang sakit. So yung gospel is pure, uncorrupted, healthy, well, safe, and sound teaching. Naintindihan niyo po ba? Hindi basta-basta ang pagiging sari-sari na. Dito, maliligtas kayo sa simbahan namin sapagkat ang simbahan ito ay pinangungunahan ng apostol. Nakakatawa siya. Corrupted. Ang kaligtasan na ng simbahan, si Jesus at yung apostol ng simbahan. My goodness. Amen. Tingnan pa natin. O, tingin po kayo. If anyone teaches otherwise, pag may nagturo, kung may nagtuturo, kung may tagapagturo, kung may mga pastor, may mga teacher, may mga apostol, may mga bishop na nagtuturo ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Yesus. Wholesome words, Ugyaino. Amen. Even the words of our Lord Jesus Christ and to the doctrine which is accords with godliness. Tingin po kayo, hindi kayo, sorry, ilang taon na tayo. 10 years tayo, hindi kayo sanay na mga ganitong teaching, ilalabas ko lahat para maintindihan nyo kung anong meron kayo at anong pinanampalatayaan. Pareho tayo, ako hindi ako sanay. Alam lang natin, grace, grace, Jesus, Jesus, Jesus. Nabuhay na tayo ito, pero walang sustansya. Hello? Inuulit ko po, 2025, si Pastor Nestor, mahal na mahal ko po kayo, mahal na mahal ko ang buong pamilya ng GCC. Pero maniwala kayo sa akin. Ang concern ko na lang, para sa inyo, ituro itong totoong doktrina ni Jesus. Mag-decide kayo. Pag ayaw nyo, wala na akong magagawa. Pero sa harap ng Diyos, ito po, tumingin kayo kasi first Sunday ito, very memorable to. Para sa akin, ewan ko sa inyo. 2025, first Sunday. Tumingin kayo, pati mga volunteers, sinasabi ko po sa inyo, pati sa kongregasyon. Ipapakita ko sa inyo, talagang ibubuhos ko sa inyo ng buong lakas ko. Kung sino si Jesus at ang meron kayo. Ngayon, it's your responsibility for your family. Di po ako nagbibiro, bahala kayo sa pamilya. Naintindihan niyo po ba? Hindi po ako nagbibiro. Ang pinag-uusapan po natin dito, kaligtasan. Naglalaro lang tayo dito every Sunday. Tingin. Kung may nagtuturo, sino man na ibang turo at di sang-ayon dito sa Ugyaino, sa doctrine of Christ, which is pure, uncorrupted, healthy, well, good, walang sakit. Anong gagawin niyo sa kanila? Layuan niyo sila. Umalis na kayo.
So that's what ibig sabihin ng doctrine o ng hugayno. Wholesome. Sabi nyo, wholesome. Yan yung mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo. Tingnan. Sabi ni Paul kay Titus, Titus, but as for you, speak the things which are proper for sound doctrine. Ang ibig sabihin, hugyain nyo. Pure, uncorrupted, wholesome, healthy, well teaching. The doctrine of Christ is pure, uncorrupted, well, healthy, sound, wholesome teaching. Pag merong iba dyan, hindi yan ang turo. Tingin. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Dadating yung panahon, ulit ko, dadating na yung time, yung mga tao. Ayaw na. Sana'y, tingin kayo sa akin. Tigilan yung ginagawa niyo. Tingin kayo sa akin, sana'y hindi kayo. Sana hindi yung pamilya niyo. Amen. Next. Ulit. Healthy and sound. So, ibig sabihin ng sound doctrine, healthy and sound. Ibig sabihin yung gospel of Christ, yung gospel of grace, healthy and sound. Pure, uncorrupted, wholesome, well. Nandyan po ba kayo? Sabi ni Paul kay Timothy, Pastor Timothy, Bishop Timothy, I urge you when I went into Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some that they teach other doctrine. Timothy, ano ba ang ibig sabihin ng urge? Pinapamanhik ko sa iyo nung pumunta ako sa Macedonia. Manatili ka sa Epeso para pagsabihan mo yung mga volunteer dyan, yung mga pastor dyan, o yung mga workers mo dyan, na huwag magturo ng ibang turo. Paano yumaman? Paano mo abutin yung success ng buhay? Timothy, huwag yan ang ipaturo mo sa kanila. Ang ipaturo mo sa kanila yung gospel of Christ, yung gospel of grace. Christ's birth, suffering, sacrifice, death, burial, resurrection, ascension, glorification. Timothy, huwag mong ito paturo ang ibang doktrina dyan. Ano yung iba-ibang doktrina? Nor give heed to fables and endless genealogies, which causes disputes, rather than godly edification, which is in faith. Timothy, bilin ko sa iyo. Kung may mag-i-exhort dyan, kung may magtuturo dyan sa church mo, siguraduhin mo, walang ibang teaching. Kundi ang teaching lang ni Jesus. Naintindihan niyo po ba? Gaya ng pinapakiusap ko sa iyo. Saan natin sa Tagalog? Gusto niyo sa Tagalog? Okay.
Habang tulog si Jerry. Para mo naiintindihan ni Jerry kahit hindi nakatingin. Kaya nga sinulat para basahin, tapos pakinggan, di ba? Huwag kayong tiwalang-tiwala kayo sa sarili nyo. Mas magaling pa kayo sa mga sumulat ng Bible. Gaya ng pinapakiusap ko sa iyo bago ako pumunta sa Macedonia, nais ko manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang ilang tao dyan. Basa! Huwag magturo ng maling aral. Pag iba sa gospel, mali na yun. Tingin. Tingin, mga volunteer, tsaka GCC family. Pag hindi gospel of Christ, mali ng aral yon. Paano aabutin ang pinnacle ng success? Mali ng aral yon. Paano magkakaroon ng mabuti at maayos at pinagpalang buhay? Mali ng aral yon. Paano mo pagtatagumpayan ang kahirapan? Mali ng aral yon. Ano daw yung aral? Ano daw yung aral? Ano yung pure, uncorrupted, wholesome, healthy, well? Is upon the foundation of the prophets and the apostles and what they have taught coming from Jesus. Na huwag pag-aksayahan ng panahon ng mga alamat. Ano yung alamat? Sabi ng mga matatanda, di ba? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, sa simbahan nilang tuloy, sa ulo, ng mga alamat. Tayo naman, tiwala-tiwala tayo, di ba? Di ba? Sabi ng mga lola natin, kaya ako naniniwala ako doon eh. Maling aral! Mahabang talaan ng mga angkan. Yan ay pinagmulan lamang ng mga pagtalo-talo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi nakakatulong sa tao yan. Tingin. Sabi sa Amplified, tingnan niyo po sa ibang translation, not to teach any different doctrine. Doctrine is teaching, didache, didascalia, nor to give importance to or occupy themselves with legends, fable, myths, endless genealogies. Sa isang message, on my way to the province of Macedonia, I advise you to stay in Ephesus where I haven't changed my mind. Tingin po kayo, stay right there on the top of things so that the teaching stays on track. Bantayan mo dyan. Tingin po kayo, kaya ako dito binabantayan ko kayo. Binabantayan ko yung sarili ko. Baka iba na yung teaching natin. Baka iba na yung doctrine natin. Baka nandito na tayo sa doctrine of gospel of prosperity. Doctrine of manipulation. Doctrine of success. Doctrine of make-believe. Baka mawala na tayo. Nandyan po ba kayo? Oh. Sabi, 1 Timothy chapter 1, verse 10 to 11. Ang tawag po sa paraan ng pagtuturo na to, na hindi sanay ang mga Pilipino, pastor, exegesis. For fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, if there is any other thing that is contrary to sound doctrine. Sabihin nyo, sound doctrine. What is the sound doctrine? Tingin po kayo. According to the glorious gospel. This is sound doctrine. Pure, uncorrupted, well, healthy, wholesome, well, and sound.
Diyan tayo tatayo. Diyan tayo mabubuhay. Hindi tayo magpapasok ng ibang turo dito sa simbahan natin. Sa puso nyo, sa buhay ng mga pamilya. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Sabi ni Paul, sinusulat niya yan kay Timothy. Sound doctrine. What is sound doctrine? Basa. 1, 2, 3. Sound. Ito yung different gospel. Kapatid, gagawa ng himala ang Diyos sa inyo. Sound doctrine is single. 1. Christ God already done. Not what God will do. Everything, every miracle you have is living inside you. When you believe the gospel, the Holy Spirit lives inside you. Everything what Christ has already done lives inside you. Tingin, it's para ikaw, matutunan mo yan, malaman mo yan according sa scripture. Kaya ka pumupunta sa church para malaman mo yan. Hindi yan automatic. Nandyan na yan, pero kailangan malaman mo yan. Para pag dumating ang mga emosyon, dumating ang mga problema, hindi ka napipinag. Tingin, yung Holy Spirit, ang pagkain ng Holy Spirit, yung salita ng Diyos. Yung Holy Spirit na nasa iyo, ang devotion niyan, pagkain niyan, salita ng Diyos. Tingin, yung Holy Spirit na nasa iyo, kailangan maka-apekto sa isip mo. Tingin po, para maka-apekto sa isip mo, para yung isip mo, pakilusin niya yung katawan mo. Hello? Yung Holy Spirit nandyan, ang pagkain niyan, my word are spirit and they are life. Pagkain ng Holy Spirit, yung scripture, written word, lahat ng para malaman mo sa Diyos, alam niyo po, nakasulat. Kaya binabasa yan, minimeditate yan, pinapakinggan yan. So pag nakita, narinig ng Holy Spirit, yan yung power ng Holy Spirit, although nandyan na yan, para ipasok sa utak mo, para itong utak mo, utusan yung katawan mo. Wala ka naririnig. Pag yung katawan mo may sakit, sabi ng utak mo, madala ka na. Konti na lang, sige, diretso mo pa, mamamatay ka, yan ng utak mo. Yung Holy Spirit, dahil yung salita ng Diyos, sasabihin ng Holy Spirit, hindi, you are the healed, you are... So, ikukuman niya yung utak mo para yung katawan mo mag-respond. So, kailangan ng reading, meditation, hearing of the Scripture para sa inyo. Tingin. How much more yung mga mahal nyo sa buhay na wala rito? Tapos you hope the best for them. No, walang mangyayari yung I hope the best for you. I pray you will be saved. So, anong book yun? Book of Joel. Joel, Javier, 1 verse 16. I hope you will be saved. Alisin mo na yung Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power. That's another gospel. Different doctrine. Nandyan mo ba kayo? Hey, 2025 na. Kapatid! Ito yung mga preaching sa simbahan. Hindi mo lang alam paano ka pinagpala ng Diyos. Let's go! Thank your blessing. God is doing. Not already done. Amen. Sumisigaw na ako yan. Ratok pa yun. Hindi ko pa yung maintindihan talaga.
Ilan? Ilan po yung sound doctrine? Malakas sabihin nyo. Ilan po yung sound doctrine? Isa! Hindi 10, hindi 20. Doon sa church, pag 20 na ang doktrina, different doctrine. Pag 20 na yung turo, 30 na yung turo. Number 1 turo, si Jesus ang pag-asa. Number 2 turo, dapat matatag ang inyong pananampalataya. Number 3 turo, dapat kayo ay lalong masigabo. Pang-4 na turo, tamang pagpapala na meron kayo. Different gospel na. Different doctrine na. Ephesians chapter 3. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Unity. Ang ibig sabihin ng unity sa Greek, denotes galing sa root word na eis. One. One. Sikapin ninyong manatili sa pagkakaisa ng Espiritu. Sa isang Espiritu. Sa isang mensahe ng Espiritu. Anong mensahe ng Espiritu? Anong mensahe ng Espiritu? Si Jesus. Ang katuruan patungkol kay Jesus. Verse 4. There is, basta, one body. And basta, one Spirit. Let's keep the unity of this one Spirit. This one Spirit has one message. We have one body. We have one Spirit. As just you were called in one hope of your calling. Paano tayo tinawag? Paano tayo niligtas? Through the gospel. By that same one gospel. Sa Tagalog, may iisang katawan, iisang Espiritu. Kung paano may iisang pag-asa sa mga doon, kayo'y tinawag ng Diyos. Ano yung pag-asa? The gospel! Amen. 5. Basta. One Lord. One faith. One baptism. One God. Wow. And Father of all, who is above all and through all and you all. Ilan? Ilan ang sound doctrine? Ilan yung doctrine of Christ? Ilan yung uncorrupted, pure, wholesome, healthy, well, safe, and sound doctrine? Ilan? Isa. Bakit ang dami ng turo, Pastor? Andyan po ba kayo? Yung iba, tinatamad na makinig niya. Kasi gusto na marinig. Paano? Turo mo naman, Pastor. Paano tayo? Tayo magkakaroon ng Mercedes-Benz. Amen. Verse 13. Till we all come to the one, to the unity of the faith. Tingin, alam mo yung, tingin po kayo, ang isang gusto makita ng Diyos, lalong-lalo na ni Jesus, sa lahat ng mga simbahan, pag nagkaroon na tayo ng pagkakaisa, isang doctrine na lang, isang teaching na lang, si Jesus na lang. Then, may unity na tayo. Unity of the faith and of the knowledge of the Son of God to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ang ating perfection, ang measurement ng fullness natin when we see ourselves in Christ. Identity. Amen?
Inulit-ulit. For there is one God, one mediator, the man, Christ Jesus, who gave himself for all to be testified in due time. Amen. Kaya po kung hindi kayo sanay sa isang preaching na napakaraming verses at text ipapakita, sinasabihan ko na kayo, 2025 will be more halimaw po ang teaching ni Pastor. Amen po ba? Kasi maraming Christian pupunta sa church, yung pinupuri yung Diyos para yung Diyos matuwa. Tapos bibigyan yung Diyos para ba yung Diyos pulis. Nakukurap, Lord, bigay ko sa iyo, alam ko masaya ka. Ganun ba? Tapos pupunta para sabihin, at least nakapagsimba ako. Pero hindi naiintindihan. Next. Sabi dito, Galatians chapter 2, paano nyo madidistinguish na mali na yung tinuturo pag marami ng turo? Sabihin nyo, paano nyo madidistinguish na mali na yung doktrina sa isang simbahan? Pag sa simbahan, hindi lang isa ang doktrina. Pag yung doktrina sa simbahan, marami na. Marami ng turo, sari-sari ng turo, smorgasbord, parang chapsoy na turo na. Turo paano gumanda, paano pagpalain, pag sari-sari na, mali na yung turo. Tingnan niyo po. Which all concern things which perish with the using according to the commandments, plural, and doctrines. Sabihin niyo, doctrines of men. Pag sabi diyan, ang lahat ng mga lituntuning ito ay masisira sa paggamit, palibasa ay mga utos at mga aral. Mga aral. Ilan pong aral lang? Ilang turo lang? Pag marami na, madidistinguish mo, mali yung church na yan. Mali na. Pag sinabi nila, ito yung tamang church kasi ito lang yung church na merong apostol. Namatay na yung apostol, may kapalit, yung anak na apostol. Alam niyo, masaya, dapat masaya kayo dahil ang pundasyon ng simbahan na ito ay sa isang apostol. At magpapatuloy yung apostol na ito sa inyong katibayan. Wow! Nandiyan kayo? Pag marami ng doctrines, marami ng mga aral, dapat madidistinguish nyo, ma-identify nyo, mali na yung aral. Pag mali na yung aral, mali na yung simbahan. Amen. Tingin. Now the Spirit expressly says that in the latter time some will depart from the faith, giving heed to the deceiving spirit, and basa, doctrines, plural, mga katuruan. Pag marami ng katuruan, hindi na one single message. Katuruan na ng demonyo yan. Mga demonyo na nag-aari dyan. Pag ang simbahan, marami ng katuruan, this is a bomb. Pinaghaharian ng mga demonyo ng simbahan. Look, mga utos ng tao, mga aral ng tao, mga turo ng mga demonyo. Buhay ka pa. Pag hindi one single doctrine. Kaya minsan, huwag niyo pagsawaan yan. Talaga palagi yan. Nakita niyo isang taon, puro Jesus. Amen.
Kaya tingnan nyo yung mga kamag-anak nyo, mga anak nyo, maawa kayo sa kanila. Por Diyos por Santo. Oh, huwag kayong padala. Basa. Sa sari-sari at kakaibang mga turo. Do not be carried about with various and strange doctrines. Ulit, paano yung madidistinguish yung simbahan, tama ang doktrina o mali na? Kapag yung doktrina ng simbahan, hindi isa lang. Madami na. Kaya ang tawag dyan, ang tawag sa simbahan, hindi na simbahan. Sari-sari na simbahan. Para sari-sari store. Doon, pag may mabibili ka, paano gumanda? Paano dumami pera? Paano maging maunlad sa buhay? Sari-saring katuruan. Hello? Nandiyan po ba kayo? Sapagkat mabuti na ang puso ay pagtibayin ng biyaya. Do not be carried about with various and strange doctrines, for it is good that the heart be established by grace. Be established by the gospel of Christ. Be established by the finished work of Christ. Be established. Tense. Not to be established, but be established. Ulit. Established. Ang sa atin, Pastor, ano pinagsasabihin mo? Talaga walang nawawala na ako talaga. Okay lang yan. Ha? Be established by the finished work. Mabuti na ang puso mo, yung buhay mo ay pagtibayin ng biyaya. Hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga tumutupad ng mga relihiyon, ng mga iyon. Bawal ito, bawal dyan. Ako, kapatid, bawal kang kumain yan. Ito mga utak nyo, may mga Kristiyano pa kayo. Bawal kumain ito kasi magkakaganto ka. Saan sa Bible yan? Yan ang pinaniniwala mo kayo nangyayari sa'yo. Sabi ng doktor kanuma. Pasko na, bagong taon. Pag masyado magkakain ng taba, ma-stroke kayo. Kalimutan mo, pero yun ang nasa utak mo, di ma-stroke ka nga. Yun ang paniniwala mo. Kailangan bilog-bilog. Bilog na ganito, 12 bilog. Para pagpasok ng bagong taon, swertihin ka. Magdamit ka ng bilog-bilog. Goodness. Kailan ka pa? Buhay ka pa? Wala namang mawawala. Ito mga tao, mga Pilipino, wala namang mawawala. Totoo, walang mawawala, pero maliligaw ka. Ligaw ka na. Pastor naman, napakasimple lang yun. Ako sa iyo, nag-aaral nga tayo ng Biblia, di ba? Ilan naglabing 2 bilog? Swerte ba kayo? Swertihin ko kayo. Ha? Sino nagsuot ng bilog-bilog? Dapat ito ang kulay ng taon. Wala namang masama. Wala namang pong masama. Pero kasi yung pag-inisip mo yun, doon yung pagpapala mo, ligaw ka na. Magsuot ka nun, pero isip mo si Jesus. Isang doktrina, isang pananampalataya, isang Panginoon, sa biyaya. Kay Jesus na. Sige, suotin mo lahat. At sabi mo, si Jesus ang swerte ko. Happy New Year! Sa'yo. Yung sinasabi. Para di sa utak mo, hindi ka ligaw. Amen ba, Jerry?
Tingin, bili ni Paul. Tingnan niyo po, si Paul, maniwala ko kayo, si Paul mahigpit sa doktrina ni Jesus. Gusto ko pong gayahin si Paul. Dito maghihigpit tayo. Higpitan natin para sa teaching ni Jesus. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Yung simbahan, ito yung pundasyon, nagbabantay. At kung ano yung dapat tinuturo dito, walang iba kundi katotohanan lang, yung isang gospel lang. At sabi dito, without controversy, our common confession, great is the mystery of godliness, our view of God in the person of Christ. Itong simbahan natin, dapat ito yung tagahawak, tagagwardya, na dapat dito, ang view natin sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Diyos, ay sa pamamagitan kung sino si Jesus at anong tinapos ni Jesus. Na si Jesus, yung kapahayagan ng Diyos na hindi nakikita. Na si Jesus, ang fulfillment ng lahat ng pangako ng Diyos sa lumang tipan. Amen! O, tingin ulit. Tingin. Tingin. Sabi ho sa 2 Timothy chapter 1 verse 13. Ulit. Tingin po kayo sa akin. Nakita niyo si Paul? Sa pastor niya sinasabi to, sa pastor, sa bishop. Para yung pastor, yung bishop, sinasabi niya sa kanyang simbahan. Tingin. Hold fast the pattern of sound words which you have heard from me. What is the sound words? The doctrine of Christ. That one message, that one Lord, that one faith, that one Spirit. Na narinig mo sa akin. Itong sound doctrine, this is sound words, which is in faith and love, which are in Christ Jesus. Sound words, Hogiaino Logos. Tingin, galing po, Hogiaino, sound, Logos, speech. What is Hogiaino Logos? The doctrine of Christ, the Hogiaino teaching of Christ, which you have heard from me. Sabi niya, Timothy, Pastor Timothy, Bishop Timothy. Sabihan mo yung mga tao dyan sa inyo, huwag magtuturo ng ibang turo. Kailangan itong sound doctrine lang. Timothy, panghawakan mo, sundan mo ang huwaran ng wastong salita na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Sound words, healthy speech, uncorrupted, pure, wholesome, healthy speech, words, teaching, which are in Christ Jesus. Amen. Bakit daw? Ano reward? Ano reward? Tingin, ito po ang reward. Ito ang reward. Kapag isa lang ang single message ka, one message lang, one doctrine lang, Hogiaino message lang, Gospel of Christ lang, Gospel of Grace lang, no if, no but, no minus, no plus. Sabi niya, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, if you instruct the brethren in these things, the good teaching, good speech, ay magiging isa kang mabuting lingkod. You will be a good minister of Jesus Christ. Nourished in the words of faith and of the good Hogiaino, which you have carefully followed. You want to be a good teacher? You want to be a good pastor? You want to be a good bishop? Pakinggan niyo po ang payo ni Paul.
If you instruct the brethren in these things, you will be a good minister of Jesus Christ. Nourished in the words of faith and of good doctrine. Sound doctrine. What is the good doctrine? Sound doctrine. The gospel of Christ, the gospel of grace, pure, uncorrupted, whole, well, healthy, safe, and sound teaching. Saan ko po pinagkukuha yan? Hindi mo po pinagkukuhanan ko. Hindi po ako nag-i-innovate. Hindi ako naghahaka-haka. Hindi ako nanguhula-hula. Kukuha ako ng verse, tapos manghuhula ako kung anong ibig sabihin ng verse. Yan po ay pagpipreach ng isang bobong preacher. Hindi nag-aaral. Hindi nagme-meditate. Kung ano lang pumasok sa utak. Utok is Ilocano o Bisaya. Nandyan po ba kayo? Amen. So this is good minister. This is good pastor, good teacher, good bishop. If you only have one message. Nothing to pursue, nothing to get. It's all inside you, in your spirit. All you have to do is that you may know what you have in Christ. No. That you may grow in the knowledge of Christ. Amen. Tahimik talaga dito. Next. Kung ang sinumay nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahusay na salita ng ating Panginoong Jesucristo. If anyone teaches otherwise, is that consent to wholesome words. What is the wholesome words? The sound doctrine. What is the sound doctrine? The doctrine of Christ, the doctrine of grace. That is pure, unadulterated, wholesome, healthy, well, safe, and sound. If anyone teaches otherwise, pag iba na ang tinuturo, kung ang sino man ay nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasangayon sa mahusay na salita ng ating Panginoong Hesus Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ano daw gagawin? Gusto niyo malaman? Basa. Sino daw siya? Siya ay mayabang. Walang alam. Amen. Yaman. Lakas palang salita kung mag-preach, no? Mga kapatid, tandaan ninyo, itong taong 2025, my goodness! Ihanda nyo na ang inyong mga balutan at ang inyong mga drum ng paglalagyan ng inyong mga pagpapala. Galing! Ikaw naman, kulang yung pagpapala mo, maghahanda ka na ng balutan at drum. Ano sabi? Ulit. Balikan natin. Kung ang sino man nagtuturo ng ibang aral at maraming aral aliwa sa isang aral, itong mga to, yayabang nyo. Wala naman kayong alam. Look. Sino nagsasabi niyan? Si Pablo. Sinasabihan niya si Bishop at Pastor Timothy. Walang nauunawang anuman. At siya ay nahuhumaling sa mga usapin
sa pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmulan ng inggit, away, paninirang turi, mga masasamang hinala. Amen? Sabayan niyo po ako. Talagang daming pasabog sa 2025. Sasabog ang mga dapat sumabog. Pag binabasa niya lang, parang hindi. Pero pag sinasabi ko, parang sakit, no? Ang yayabang niyo! Wala naman kayo malam. Ang sakit, di ba? Binabasa ko lang po. Binabasa ko lang. Kaya po, salita. Apakayayabang. Paano aabot sa 3 dimension ng pagpapala ng Diyos? Yabang. Ito ang mga dapat gawin para tayo pumasok sa lupang pangako. Wala ka namang alam. Kasi, bakit? Kasi iba na yung aral. Hindi na yung gospel. Hindi na yung gospel of Christ. Mahalaga ho yan, tingin. Tuturo ko yung next time. Mahalaga yan. Pag hindi yan ang turo, pag nakikinig kayo at mali yung turo, hindi kayo maliligtas, hindi kayo mapagpapala. Kaya importante, alam niyo yan. Ibig sabihin, niloloko lang tayo. Pinapaasa lang tayo. Wala naman. Sila lang nagpapasasa. Oh, tingin. Kaya bilin ni Pablo, kay Bishop Timothy. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Tingin. Pag may narinig kayo at pinagtatakdakan sa inyo, hindi na single doctrine, hindi na one message, yan ho yung time na mamarino na kayo. Labas nyo na yung mga baril. I-unload nyo. Brad! Mali na yan. Hindi mo masama yon. Hindi masama na ipaglaban yung gospel. Sabi ni Paul, hindi mo makipagsuntukan, ha? Pag-unload na kayo ng mga katotohanan. Sa pamilya nyo, pag may nakikita kayong mali yan, hindi tayo maliligtas dyan. Mali yan. Mananatili tayo sa sumpa niyan. Mali yan. Sabihin nyo na, hindi kayo nangungundem, nagko-correct kayo. Hindi mo pangungundem ang sabihin ang katotohanan. Ang pagko-correct, masakit. Makakabuti sa pamilya nyo at sa inyo mismo. Ulit, ilang message? 1. Buong taon yan. Taon-taon hanggang hindi pa dumating si Lord, niya lang ang message. Walang ibang message. Kaya yung iba, ayaw na marinig yan. O napupunta na sa alamat. Napupunta na sa doctrines of demons. Very dangerous yun. Next. Oh, di ba? Tayo yayaman. Let's pursue our wealth. Tinapos na rin Jesus sa krus ng Kalbaryo. Goodness, what kind of teaching is that? Kapatid, dapat mo maranasang yumaman ka sapagkat kasama yan sa tinapos na gawa ni Jesus. Parang totoo, di ba? Parang totoo, di ba? Sinabi ba doon na si Jesus sa pinanganak, nagsakripisyo,
napako sa krus, namatay, inilibing, para ikaw, at nabuhay na magbuli, para ikaw ay umaman, o para mapatawad ang iyong mga kasalanan. They are presenting a prosperity gospel. Oh, tingin nyo. Some, for the love of money is the root of all evil. Some Christians have stayed from Christ. Sino po may faith na? Di ba Christian? Hindi ko kayo marinig. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan ng ilang nagnanasa nito na mananampalataya, napapalayo sa pananampalataya. Ayoko pong magturo ng isang turo na ang mga mananampalataya mapapalayo sa pananampalataya. Ayoko magturo ng isang turo o maraming turo na ang mga mananampalataya mapalayo kay Jesus. Some lose their footing in the faith completely. Woo! Sabi sa Message Translation, akala nila nasa grace pa sila. Akala nila na kay Jesus pa sila. Akala nila nasa gospel of Christ pa sila. They lose their footing in the faith completely. Amen. Ayaw nyo na? Ayaw nyo ni Jason eh. Marami nang ginagawa si Jason eh. Ayaw nyo na ba? Sagot. Ayaw. Oh. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu. Tingnan nyo, yung Holy Spirit na yung nagsasabi. Sabi ni Paul, yung Holy Spirit na isang Espiritu na may isang message, sabi din Paul, maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, sa huling panahon! Oh, alam ba nakalagay dyan? Kala nyo ha? Ito po yung nawawala na yung kaligtasan. Hindi naman dapat mawala. Ano ka ba? Basa mo, yung may kulay. 1, 2, 3. Talikod na kay Jesus. Ay! Pero nung bata yan, sinasama mo yan sa church. Minsan nag-aaway pa kayo, nanay, tatay, nag-aaway pa kayo. Nung naglaki na, nasa na sila. Trabaho na, pamilya na, wala na. Ako po, mangungumpisa lang po sa inyo. Pag ako ganyan na, hindi po ako nagbibiro. Malulungkot. Ako po ang tatay na malulungkot. Pag hindi ko nakita yung mga anak. Lalo na, ako pastor ako. Tuwing Pasko at bagong taon, hindi po ako masaya. Kung hindi na kay Jesus ang mga anak ko, hindi po ako nagbibiro. Sinasabi ko sa iyo para hamunin ko kayo. Tuwan-tuwa kayo, may iniiwan-iwan. Personalized talk per Sunday po ito, di ba? Makinig po kayo sa akin. Natutuwa na iniiwan-iwan yung mga anak nyo. Hindi ako nagbibiro. Kasi mahal ko po yung mga anak nyo. Malalaki na po sila eh. Sabi ko sa inyo eh. Nung maliliit eh. Ako, kahit malaki sila, hanggat meron akong authority sa kanila, himik dito sa hanggat meron akong authority sa kanila. Ito po, makinig kayo, ito po ang sinasabi ko. Pag naghahalo na sa ang balat sa tinalupan sa aming pamilya, nasabi ko, kung hindi mo ko rin nirespeto, respetuhin ko yung decision mo,
Ayaw mong ilapit kayo kay Jesus, huwag mo na akong gawing tatay. Ganun ako eh. Ganun ako. Kasi para sa akin, ang pananampalataya kay Kristo, non-negotiable sa akin yan. Wala nang kondisyon yan. Walang kondisyon. Gustuhin mo, gustuhin mo. Kaya ko isakripisyo ang aking respeto at pagkatao para lang dyan kay Kristo. Ganyan po ako malupit. Ganyan po ako malupit. Pero yung mga pagkukulang, kasalanan, baliwala sa akin yan. Hindi yan big deal sa akin. Ang big deal sa akin, anak! Sama-sama tayo kay Jesus na. By hook or by crook. Tingin. Lukot nyo eh. Kasi yung mga practical na, tingin. Sabi ko, anak, hanggat gumagalaw pa itong mga kamay ko. At gumagalaw pa yung mata ko. Walang ganun po ako sa kanila. And I'm proud of my children. Amen ba? Oh, now the Spirit expressly says in the latter times, some will depart from the faith, giving heed. Tingnan niyo po, pag wala na sila kay Jesus, nasaan na sila? Deceiving spirits and doctrines of demons. Tingin. Pag wala sa single message, pag wala sa sound doctrine, pag wala dyan, alam mo na, sila ay nasa mandarayang espiritu at sa mga aral ng demonyo. Pag wala sila kay Jesus. Please, huwag nyo yun. Kaya ganun ako, kasi gusto ko ma-encourage kayo eh. Hindi na siniseryoso. Amen ba? Pastor, di ko mo tapos, di pa. Sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan ng mga budhi ay tinatatakan ng nagbabagang bakal. Verse 3, kanilang pagbabawal ang pag-asawa at pag-uutos na lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat. Mga pananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Kahit kumain ka ng daga, basta ipag-pray mo, kainin mo yan. Kung gusto mong kumain ng sawa, kainin mo, basta mag-pray ka. Thank you, Lord, sa sawa. Walang pinagbabawal. Nandyan ba? Ay, nako. Sabi ni John, pumunta kami doon sa saan kayo pumunta? Ang ano? Kumain kami ng uod. Basta pinag-pray mo, kainin mo lahat ng uod. Gusto mo. Kung sa balaw-balaw, kumain sila. Alang bawal. Kaya ka nangihinay. Bawal to, bawal dyan, bawal. Ang kinakain mo, lugaw na, tapos nagsisisi ka. Sipahin kita dyan. Sino nagpapahirap sa'yo? Ikaw. Wala naman sa Bible yun. Forbidding to marry. Hindi nag-asawa na ganito. Commanding not to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Do you know the truth? Walang bawal. Yung bawal, yung pinagbabawal na gamot, huwag mo masyado kainin yan. Kasi sinisinghot yan, baka kinakain mo. Naintindihan niyo po ba? Wala pong bawal. Gusto mo kumain ng alakdan, kainin mo, basta mag-pray mo. Pati munggo. Yung munggo. Nako, dahan-dahan. Friday ngayon. Friday is munggo. Idugtong,
arthritis. Saan sinasabi? Bakit pag kumain ka ba ng munggo, kumakain ka 2 kilo? My goodness. Ano ka? Munggo monster? Pag kumain ka ba ng lechon, kalahati, isang buo? Sinusumpa mo, kinukondem mo yung sarili mo. Mga doctrines of demons. Anong doctrines ng one message? Everything you want to eat with thanksgiving and prayer. Para ma-unlearn, relearn. You see? Daming basura sa utak natin. Yung mga basura na nandyan, yan ang nagpapasama at Kaya pag nakikita tayo, di ba? Isang bulati na lang. Pag isang bulati, sa akin yun, kakainin ko yan. Bulati. Nandyan ba kayo? Huwag humipo. Do not taste, do not touch, do not handle. With all concerning which spirits with the using, according to commandments and doctrines of men. Yung mga turo, mga utos, mga turo ng mga tao. Yan po yung doctrines and deceiving spirit. Doctrines ng mga demonyo. So, ilang message? One. Only one. Ano, gusto niyo mo tapusin ko to? Lagpasan ko na po, lagpasan ko na. Ito. Ganyan nyo to, ha? Pag-aaway ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan sa inaakalang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Tingin. Akala nila yung relihiyon, yung godliness, yung pananampalataya kay Kristo para dumami yung pera mo. Yan, the godliness is means of gain. Pag yung turo sa loob ng church, kapatid, siya yaman ka, 2025, pambihira kapatid, tinapos na ni Jesus, dapat ipaglaban mong maranasan mo yan. Ayan, turo. Sabi ni Paul, layuan nyo yung mga pastor na yan. Lumayo kayo sa mga pastor na yan. From such, withdraw yourself. Kasi tingin nila yung gospel para maging multimillionaire ka. Hindi nyo po ako ma-misquote. Panoorin nyo yung mga preaching ko previous last year. I have a full preaching of gospel is not prosperity, it's not material blessing. Amen. Nandiyan po ba kayo? Basta ko na po yan. Basta ko na yan. Kita mo, hindi ko talaga matatapos. Sabi ng Diyos, but let him who glories glory in this. Yung gusto magmalaki, ito ang ipagmamalaki. Sabi ng Jeremiah 9:24, that he understood and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness or grace, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord. Ininterpret ni Paul. But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption, that as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. What you will glory? That Christ is your wisdom, that Christ is your forgiveness, that Christ is your righteousness. Let him who glories, glory in this. In this, the Lord delight. That Christ is my sanctification. Christ is my redemption. Christ is my forgiveness. Christ is my wisdom. You want to glory? Jeremiah said, dito nalulugod yung Diyos. Amen. Ito na po, last. Promise, last.
Kasi first Sunday po ito. Makinig, makinig, makinig. Sabi ni John, look to yourself. O, tingin po kayo sa verse at sa text. Last na po ito. Look to yourselves that we do not lose those things we work for, but that we may, basa. Sabi ni John, siguraduhin niyo sa mga sarili niyo, ha? Na hindi natin mawawalang kabuluhan yung mga pinagtrabahuan natin. Ano yung pinagtrabahuan nila? That they continue in one gospel, in one message, in one doctrine. Right? Right? Para matanggap natin yung reward. Tingin, alam niyo kung ano lang ang may reward? When you believe that one doctrine, one message, one gospel, and you share one doctrine, one gospel, one message, you receive full reward. You want a reward? Whoever transgresses and does not abide, basa, this is the doctrine. 1, 2, 3. In the doctrine of Christ does not have God. He who abides, basa, in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. Look, what is sound doctrine? The doctrine of Christ. What is well, uncorrupted, purified, wholesome, safe and sound, healthy doctrine? The doctrine of Christ. If you have that, you have God, you have the Father and the Son. You have both the Father and the Son. Because you will see the Son in the Father, and you will see the Father in the Son. Amen. O, tingin. Tingin ko po yung word na abide. Tingin ulit. Whoever transgresses, ito po yung may reward. May reward. Hey, reward. Whoever transgresses and does not abide. He who abides. Galing po sa Greek word na. Tingin. Meno. Ang ibig sabihin, dwell, stay, continue, stand, remain, endure. If you dwell in the doctrine of Christ, if you stay in the doctrines of Christ, if you continue in the doctrine of Christ, if you stand in the doctrine of Christ, if you remain in the doctrine of Christ, if you endure to the end in the doctrine of Christ, you have a full reward. You have God, and you have the Father and the Son. My goodness. Verse 10. If anyone comes to you, does not bring this doctrine, have him. Nakalagay ba niyan? Is him. Do not receive him into your house, nor greet him, for he who greets him shares in his evil deeds. Oh, yan, pag na-encounter mo, hindi niya dala yung doctrine ni Kristo. Hindi niya dala yung gospel of Christ. Eh, lalo na pag nag-preach, nanonood ka sa YouTube. Sabi nga, huwag mong tanggapin. Huwag mong tanggapin sa radyo. Huwag mong tanggapin sa cellphone mo. Huwag mong tanggapin sa TV mo. Huwag kang magko-comment. Hallelujah, Bishop. Amen. Why? For he who greets him and receive him. Oh, di wala na. Kakutsaba ka na niya.
So, hindi naman ako naniniwala. Nakikinig lang ako. Sama ka na. Magkakampi na kayo. Hindi. Misilip-silip lang naman ako eh. Hindi. Kasama kanyang may kuliti. Hindi. Paborito ko lang kasi pag pinapakinggan ko. Oo nga. Sa Tagalog. Dito na ako matatapos. Tumayo na si Gerald. Sabi niya, Pastor, tama na. Sabi siya, kikikilos. Na-extract ako eh. Verse sa Tagalog. Ingatan ninyo ang inyong sarili upang huwag ninyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran, kundi upang tumanggap kayo ng lubos na gantimpala. Ang sinumang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ni Kristo ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Verse 10. Kung ang sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, Diyos por santo, huwag niyong tanggapin. Huwag niyo rin pakinggan sa mga cellphone niyo. Huwag niyong tanggapin. Hindi na nga tanggapin sa cellphone, tatanggapin niyo pa sa bahay niyo. May engot na ba kayo? Huwag ninyong tanggapin sa bahay niyo at huwag niyo siyang batiin. Grabe, tinan niyo. Pag hindi mo alam yung Bible, i-condemn niyo si Pastor. Sabi, Pastor, napakayapang lumukondem. Ay, ano? Sino mas malupit sa akin kay Apostle John na saka sa akin? Di ba malupit? Huwag niyong batiin. Sapagkat, Winnie, basa, ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawain. Sige, makinig pa kayo. Hindi na doctrine ni Kristo yun eh. Para yumamang ka lang, interesado ka. O yan. You are part. Mga kapatid, pag sa doktrina ni Kristo, mahigpit po yung Bible. Mahigpit po yung mga apostol. Super higpit nila. Super. Kasi nakita nila si Jesus eh. Nakita nila paano naghirap, nagsakripisyo, namatay at nabuhay ng mga. Nakita nila sa scripture paano hinula at sinalita ng mga propeta. Nakita nila at paano pinaliwanag ni Jesus sa kanila. Painstakingly, nakita nila. Kaya mahigpit sila. Hindi pwede, hallelujah, praise the Lord, welcome sister, brother. I'm happy you're here. You're blessed. Kahit na ibang aral ang napakinggan. Amen ba? Amen. Ilang message? Ilang doktrina? Ito pa. Sabi ni Paul, bili ni Paul. Now I urge you, brethren, note those who cause division in offenses, contrary to the doctrine which you learn. Anong gagawin? Point them. Tingin ni Pablo, yung pag-iba na yung doktrina sa church, nagdadala ng ibang doktrina, tingin ni Pablo, yan yung mga nagdi-divide ng church. Yan yung mga nanggugulo sa church. Pag merong ganyan tao, layuan nyo. Hello? Layuan nyo. That's the Bible. That's the counsel and billing. Sabi niya, I urge you, sinasamo ko sa inyo, mga kapatid. Tandaan ninyo, habang lumilikha ng pagkabahabagi at ang mga katitusuran. Bakit? Kasi laban sila sa mga aral na inyong natutunan. Tumayo kayo sa kanila. Hindi bali mo, ubusan kayo ng kaibigan. Pag hindi si Kristo yung sentro ng pagkakaibigan, layo. Amen? Tahimik na sila. The Gospel of Christ. The sound doctrine.
Palakpan natin si Lord Jesus. Lord, maraming salamat sa iyong pinagpalang salita. Maraming salamat sa malulusog, malalakas, pinagpalang katawan. Maraming salamat sa pamilyang niligtas mo, maliligtas pa lang, at ililigtas pa lang. Salamat sapagkat lahat ng maliligtas at ililigtas sa iyo, Panginoong Hesus, ligtas na. Hayaan mo ang buong pamilya ng GCC at mga darating pang pamilya manambahan, manatili, magpunyagi, walang pag-atubili. Ilagak ang buhay sa doctrine of Christ, which is pure, uncorrupted, wholesome, healthy, safe, and sound with all the blessing of the finished work of Christ sa bawat isa sa lugar nito at sa aming mga pamilya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.